Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro, maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Sa pagbubukas ng plenary debate sa Bangsamoro Parliament, inilahad ni Committee on Local Government Chair Attorney Raisa Jajuri ang mga mahalagang detalye tungkol sa panukalang Bangsamoro Local Governance Code. Ang BLGC ay isa sa tatlong pangunahing priority codes na layuning magbigay ng malinaw na direksyon at pagsasaayos sa ugnayan ng regional government at mga lokal na pamahalaan sa BARMM. Ipinresenta ni Attorney Jajuri ang Committee Report No. 14 na naglalaman ng kabuuang 631 pahinang BLGC. Ipinahayag niya na ang naturang code ay resulta ng masusing pag-aaral at malawakang konsultasyon sa mga stakeholders. 8 round ng public consultations at ilang linggong deliberasyon ang isinagawa ng committee bago ito isumite sa plenaryo. Dagdag pa ni MP Jajuri, layunin ng BLGC na magbigay kapangyarihan sa mga LGU sa Bangsamoro na maging katulad sa iba pang LGU sa buong bansa sa paghatid ng mga serbisyong pampubliko sa kanilang mga nasasakupan. With the provisions on devolution, the Bangsamoro local governments will be at par with all the other local governments in the country in terms of providing relevant services to their constituents. Samantala, naging sentro naman ng diskusyon ang pag-adapt ng 13 resolusyon at ang pagsalang sa first reading ng 10 panukalang batas sa unang linggo ng regular session ng Bangsamoro Parliament ngayong buwan ng Setyembre. Kabilang sa mga isinalang na panukalang batas ay ang mga kinalaman sa aspeto ng kalusugan, ekonomiya, kultura at kalikasan. Isang panukalang batas din ang umabot na sa second reading, partikular ang BTA Bill No. 223 na naglalayong magtatag ng munisipalidad ng Nuling sa Maguindanao del Norte. Sa pamamagitan din ng isang inaprobahang resolusyon, iimbitahan sa isang pagpupulong ang mga opisyal at kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng update hinggil sa kasalukuyang rehabilitasyon ng Awang Airport. Nagpulong naman ang Committee on Ethics and Privileges ng Bangsamoro Transition Authority upang talakayin ang kanilang draft internal rules of procedure. Ang CEP ay may jurisdiksyon sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga tungkulin, karapatan, pribilehiyo, immunities, integridad at reputasyon ng BTA. Sa ibang balita naman, libo-libong stakeholders ang nakilahok sa pampublikong konsultasyon na isinagawa nitong nakaraang linggo upang magbigay ng kanilang opinyon at rekomendasyon hinggil sa pagbuo ng 2 bagong munisipalidad sa Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Ang mga panukalang batas na ito ay naglalayong itatag ang munisipalidad ng Dato Balabaran Sinsuat at munisipalidad ng Sheikh Abbas Hamsa sa Dato Udin Sinsuat at nagdulot ng masusing pag-aaral at pag-uusap mula sa mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ang Dato Balabaran Sinsuat ay bubuuin ng Barangay Tapian, Linet, Dinaig, Proper, Tamantaka, Tanwel, Kusyong, Mumpong, Semba, Kapiton, Tambak, Badak, Awang at Dulangan. Samantala, ang mga barangay naman ng Labungan, Taviran, Baka, Sapalan, Sifaran, Bugawas, Bito, Corintem, Marges at Maker ay bubuo sa munisipalidad ng Sheikh Abbas Hamsa. Ang malawakang partisipasyon sa nasabing pampublikong konsultasyon ay naging plataporma para sa mga kinatawan mula sa LGUs, women, youth, business at religious sectors mula sa DOS ay nagpapakita ng demokrasya sa mga mamamayan sa pagtahak ng landas tungo sa mas progresibong munisipalidad sa BARMM. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabi Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila De La Cruz Malik mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapag-ulat na maghahatid ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.